verse 1 hanggang verse 12. It is one of the famous stories in the Bible. In fact, it is so famous or it's so popular, kilalang kilala siya, that even the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, na-record po ang miracle na ito. It's the feeding of the 5,000. Papasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. And please allow me to punctuate some comments as we read. Okay, habang sinusundan niyo po ako, okay, ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias, and a great multitude followed him, because they saw his miracles he did on them were diseased. And Jesus went up in a mountain, and there he sat with his disciples, and the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company came unto him, he said unto Philip, Where shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew that he would do. Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, There is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. Take note, 5,000 men only. Hindi yung kasama yung women and children. Okay? And Jesus took the loaves, which is the barley loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down. And likewise of the fishes, as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, purihin po ang pagkabasa po ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming samahan sa pag-aaral ng banal na salita. Buksan niyo nga po patuloy ang aming mga puso at isipan upang dumating po kami sa pagkaunawa ng mga salitang ito, maintindihan at higit sa lahat, Panginoon Diyos, kami manampalataya at maisabuhay po namin ang bawat maririnig po namin ngayong umagang ito. Hiningi ko po, Panginoon, na patuloy na ang banal na Espiritu ang malayong kumilos sa amin pong kalagitnaan. Ano man pong Espiritu na hindi nararapat sa inyong paningin, hinihingi po namin, Ama, na ilayo niyo po kami sa mga bagay na ito at dalangin po namin na matuon lamang ang aming atensyon sa inyo. Panginoon, ang aming mundo ay napakagulo. Ang aming mundo ay napakaingay. Ang aming mundo ay nagsiset ng mga maling bagay, maling example sa aming buhay. Sa pamamagitan lamang ng iyong salita, magkakaroon po kami ng buhay. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Salamat po, Ama. Pinagtatagubilin po namin sa inyong oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Putting discipline in the disciples' direction. Putting discipline in the disciples' direction. Now, lahat po tayo, I hope, na nakakilala na sa Panginoon, ay lumalago sa paglakad natin sa Kanya. Ulitin ko po, dalangin ko po na ang bawat isa sa atin na nakakilala sa Panginoon ay lumalago sa paglakad sa Kanya. Because when we talk about direction, kapag pinag-uusapan po natin ang direksyon, pinag-uusapan po natin ang ating pong paglakad. There's a movement. Kasi from one place to another, God is as guidance. Kasi ang bawat mananampalataya ay hindi nananatili sa iisang lugar lamang. And when I say growth, tumutukoy po ito sa sitwasyon ng bawat mananampalataya. Actually, when we talk about living
scriptures, they don't stay the way they are. Ang isang buhay na nilalang, hindi siya nananatili sa kalalagayan na meron po siya. Wala pa akong nakita na isang halaman na siya ay tumubo from seed na natili na lang siyang buto. Kapag ang isang buto, ang isang pinhi ay buhay, ano yan? Lumalago ho yan, tumataas. Nagigets po ba niya? Ganon din po sa mga buhay na nilalang, kagaya ng mga hayop, at especially ng mga tao. Hindi siya nananatili sa isang kalalagayan. I'm not just talking about height. We're talking about maturity of the mind, maturity of emotion. So meaning to say, hindi ka nananatili kapag ikaw ay buhay. Ganon din po sa spiritual na kalalagayan. It is a very sad state sa isang mananampalataya na hindi na sumulong sa kanyang pananampalataya. Dahil sabi ko nga, kung tunay kang buhay, ikaw ay lumalago, gumagalaw, nagpapatuloy. Kaya nakakalungkot isipin sa mga mananampalataya na hindi na nagpatuloy. Wala nang perseverance. And when we talk perseverance, syempre may kinakaharap siyang pagsubok. Tama? Wala naman siguro dito, nung bata kayo, nadapa kayo sa putikan, hindi ka na tumayo, nanatili ka na lang dyan. Ang isang taong, alam yan, may katinuan ng pag-iisip, pag yan ay nadapa, alam niya sa sarili niya na kinakailangan niyang bumangon, kinakailangan niyang umalis doon sa lugar na kanyang kinasadlakan. Ganun din sa mananampalataya. That's how we grow. So if a person na sinasabi niya, alam mo yun, nagkakamali, nagkakasala, naiintindihan natin yan. Kaya nga meron po tayong Kristo eh. Binibigyan po tayo ng pagkakataon na sa ating paglakad, na sa ating pagkakilala, ay magpapatuloy po tayo. Uulitin ko po, ang mga taong pupunta ng langit ay hindi mabuting tao. Ang pupunta lang ng langit ay yung mga taong pinatawad. Pinatawad tayo ng Panginoon. At sa kanyang kapatawaran ay nabigyan tayo ng mga pagkakataon upang bumangon at maging kagaya ni Kristo. Hence, we are called Christians, the follower of Christ. Record has it that originally, hindi ho Kristiyano ang tawag sa atin. Actually, it's a derogatory term na ibinigay po sa mga mananampalataya nung nauna kasi nga panlalait. Christians, it means little Christ. Or other term, follower of Christ, which is in-embrace na lang natin. But actually, the original name is followers of the way. Because of the John chapter 14, verse 6. Sino si Kristo? I am the way, the truth, and the life. So Jesus is the way to the Father. Siya lamang yung daan. Patungo sa Ama, wala nang iba. Amen po ba? So ngayon, mga kapatid, dahil siya yung daan, nagkakaroon ng movement, nagkakaroon ng paggalaw, nagkakaroon ng pagsunod sa Panginoon. Kaya sa ulit-ulitin ko po ito sa inyo, ang isang mananampalataya na natili sa kanyang kalalagayan ay isang kabag-habag na kalalagayan. So God is expecting us to grow. God is expecting us to learn. God is expecting us to move from one point to another point. May pagsulong, may progress. Hindi pwede na hindi ka natututo sa iyong kalalagayan. Now, dito sa pagkakataon ito, even though we are talking about the miracle of the feeding of the 5,000, gusto po nating i-highlight yung pagtuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Amen? So, nais ng Panginoon na kapag siya ay nagtuturo o nagpapakita ng mga mahimalang bagay, mga dakilang bagay, nakikita po natin yan bilang tagasunod ng Panginoon. Amen po ba? The problem of today's Christian is the problem of focus. The problem of Christians today is the problem of focus. Kaya kung papansinin mo, yung mga taong hindi na lumago sa pananampalataya, puro negative yung nakikita, puro ibang tao yung nakikita, puro sitwasyon na nakikita, hindi na nila nakikita ang kamay ng Diyos,
Hindi na, nararamdaman ang paggabay ng Panginoon. Why? Because they are not focusing well. Kaya hindi mo pwedeng sisihin ang ibang tao, hindi mo pwedeng sisihin ang iyong sitwasyon kung bakit ka nalulugmok sa isang kalalagay na hindi ka lumalago dahil walang ibang sisisihin kundi ikaw lang. Kaya ngayong umagang ito, maybe the Lord is talking to you. It's about time you have to change your focus. You have to change the way you think. Diba? You have to change yung mga taong nakakasama mo na kailangan ng pagbabago. So dito mga kapatid, the Lord is giving the disciples an opportunity para makita nila ang gagawin ng Panginoon. Actually, every time that the Lord speaks to us, and I believe the Lord is speaking to us, it requires response. Amen po ba yan? It requires a response of obedience, a response of faith. Kailangan po yun. Kasi nga, inuulit ko, ang isang taong binuhay ng Panginoon, hindi siya nananatili sa isang kalalagayan lang. Nagkakaroon niya ng pagbabago. Nagkakaroon niya ng, alam mo yun, pagsulong na maging kagaya ni Kristo, na yung dati niyang pagkatao, naiiba na, nababago na. Sino na dapat na nakikita? Si Kristo na po dapat. Galatians chapter 2 verse 20 is very clear. Tama? Tama po ba? Ano ang sinasabi doon? Napako na. Okay? Tayo, nakasama ng Panginoon. Hindi na ikaw ang nabubuhay. Kundi sino na dapat? Si Kristo na. Paano mangyayari yon? Kapag ang katuruan, kapag ang katangian, sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay naisa sa buhay mo, hindi na ikaw yung nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Pero hindi yung mangyayari kapag di ka nag-a-attend ng prayer meeting. Hindi ka nag-a-attend ng devotion. Imposible na lumago ang isang halaman kung hindi siya kumakain, hindi siya nakakaroon ng nutrients from the sun or nourishment sa tubig. Kasi ganun siya lalago eh. Tanggalin mo yung tubig, tanggalin mo yung araw, mamamatay ang halaman. Tama ba? So ang Kristiyanong hindi nagdi-devotion, kasi pinag-aaralan natin sa devotion, salita ng Diyos. So pag hindi siya nag-aaral, ang kaluluwa manghihina. Although hindi nawawala ang kaligtasan, pero yung relationship natin sa Panginoon, unti-unting namamatay. Nagigets po ninyo? Kaya ang isang tao na malayo sa Panginoon, walang kabuhay-buhay. Yung nag-i-exist ka lang, pero wala kang buhay. Ikaw yung tipo ng taong nandiyan ka nga, pero wala kang pag-asa. Puno-puno ka ng alalahanin. May trabaho ka nga, pero di ka masaya. Alam mo yun? Puno-puno ka ng problema, alalahanin sa buhay. Hindi ko sinasabi mga kapatid na ang Kristiyano ay walang problema. Ang Kristiyano, may problema yan, pero hindi siya namumroblema. Bakit? May Kristo po siya sa buhay. That's the difference of a person, Christian, kesa sa mga non-Christian. Although we're not going to use the term when we are outside, ang term natin lagi, prospect. Kasi lahat naman sasabihin nila, naniniwala naman ako kay Kristo. Okay, pero sa atin, nandito ngayon, alam naman natin which is hindi. Dahil ang totoong nakakilala sa Panginoon, may pagsunod, may paglakad ng nakikristo. Ngayon, kung Kristiyano ka, wala kang ganon, wala kang takot na umabsent man lang sa gawain ng Panginoon, hindi ka napapagabag. May problema ho tayong malaki. At mas malaki ang problema natin pag nangangatwirang ka pa. Nag-aalibay ka pa. Granting. Ang mga kasama mo sa church, they're not perfect. Uunahan ko na kayo. Wala talagang perpekto. Kaya nga humingi lang tayo ng kahabagan sa Panginoon eh. All of us, alam mo yun, nasa mercy lamang tayo, ng Panginoon lamang. So again, God is what? Teaching us. Now, kung titignan po natin yung storya in John chapter 6, the Lord wants
the disciples to learn. Ano po yung gusto nilang matutunan? Tingnan nga po natin. So the Lord is doing something miraculous, okay, sa mga tagasunod niya. So kapag tagasunod ka ng Panginoon, merong nangyayaring miracle. Nangyayari po ba yun? Opo. Amen? Naniniwala ba kayo nangyayari pa yung miracle? Opo. Sa papaanong paraan, ikaw lang, isa kang buhay na patotoo na ikaw ay miracle ng Panginoon. Biruin mo, iniligtas ka ng Panginoon. Biruin mo, binago ka ng Panginoon. That's a miracle. So dito, Jesus is doing miracle, kanino? Sa mga tagasunod niya. Sabi sa verse 2, ganito, and a great multitude, sabi niya, followed him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. Now, you have to understand, there are levels of being disciple. Okay? Meron tinatawag na curious. Diba? Meron tinatawag na committed. Okay? Pag sinabi po natin kasing curious, kumbaga, wala pa yung commitment sa Panginoon, pero nakikinig na sila, nag-o-observe na sila, pero hindi pa sila talaga sold out sa Panginoon. Okay? Kasi pag sinabi mo naman committed, no matter what happened, no matter what difficulties, anumang problema dumating, mananatili ka sa Panginoon. Why? Because you are committed to Him. Iba kasing disciple, konting problema lang, alam mo yan, medyo nag-iiba ang kanilang pananampalataya, nag-iiba ang kanilang gawi sa Panginoon. Kumbaga, mananampalataya lang sila sa Panginoon or magtitiwala lang sila sa Panginoon pag mayroong benefit. Pag wala na, alam mo yun, pakiramdam nila, their own definition of blessing, hindi na totoo yung paglilingkod nila sa Panginoon. Unlike those people na committed talaga kay Lord. Kilala nila yung character ng Panginoon. Ang Panginoon, hindi lamang siya limited sa material blessing, but all the blessing na pwede natin makuha na hindi kayang bayaran ng pera at hindi nakikita ng isang normal na tao. A spiritual man always see the spiritual stuff. Kapag binigyan ka ng material blessing, higit pa dun yung nakikita mo. Kung binigyan ka, let's say for example, ng trabaho, hindi mo nakikita yung trabaho. Ang nakikita mo, yung karakter ng Panginoon. Ano yun? Ang katapatan ng Diyos. Na sa kabila na hindi ka nagtatapat, pinagkalooban ka ng isang trabaho na maraming tao, wala naman sila yan, pero ikaw bilang isang mananampalataya, pinagkalooban ka niya. Kapag nakikita mo yan at hindi nakikita ng isang normal na tao, isa kang tunay na mananampalataya sa Panginoon. Pero nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng business, na dapat lalo ka lumalapit sa Panginoon, pero hindi mo ginawa, may problema ko tayo dyan. So the Lord wants us to learn. Okay? Bilang tagasunod ng Panginoon, kasi nga, tinuturuan po tayo. So ang taong tinuturuan ng Panginoon, ano dapat gawin? Makinig. Amen? So ang tinuturuan ng Panginoon, dapat nagpapaturo. Hindi ka mas nagiging magaling sa tagapagturo. Ang ginagawa mo, ina-absorb mo yung turo. Hindi mo siya kinukontra. Kasi nga, hindi ka matututo. Even the world, alam po nila yan. Pero sa level ng isang mananampalataya, marami tayong kinakailangan surrender. Yung ating kataasan, di ba? Yung mga bagay-bagay sa buhay po natin kung bakit nahihirapan tayong sumunod. Alalahanin sa buhay. There's a lot of people, they don't exercise their faith kasi nga, mas nangingibabaw yung takot, nangingibabaw yung alalahanin sa buhay. Now, dito sa pagkakataong ito, tinuturuan ng Panginoon, hindi lamang ang mga alagad, kundi maging tagasunod. Mga kapatid, ulitin po natin to sa inyo. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At sa bawat pagtuturo niya po sa atin, alam mo yun, wala tayong dapat gawin, kundi makinig po lamang. Now, tatlong bagay ang nais ko pong makita ninyo. Because there's a lot of things in the story na pwede po natin makita. Tingnan po natin So verse 3, and Jesus went up in a mountain,
And there he sat with his disciples, and the Passover, a feast of the Jews, was nigh. Okay, so merong sitwasyon. So lahat ng nakakita ng miracle ng Panginoon, they are curious kung anong gagawin ng Panginoon. Pero anuman ang motibo po nila, the Lord is providing for them. Kahit na anong motibo pa yan. Pero ang gusto kasi ng Panginoon na hindi mo lang makita yung mga bagay na kaya niyang ibigay, kundi gusto makita ng Panginoon o ipakita ng Panginoon kung sino ba siya talaga sa buhay ng mga taong ito. Kumbaga, more than just the bread, makita nila ang Panginoon sa buhay po nila. Tuloy po natin, verse 5. When Jesus lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, when shall we buy bread that this may eat? Nagkaroon ng problema. Okay? Although nagtanong si Jesus, ang sabi ng Bible kay Philip, nagtanong siya hindi dahil sa hindi niya alam ang gagawin. Ang sabi ng Bible, tama? Verse 6, and this he said to prove him upang ano daw? Subukin. Subukin ang alin? Talino? Hindi po, ang pananampalataya. Okay? For he himself knew what he would do. Tatlong bagay ang iiwan ko po sa inyo. When we talk about discipline in the disciples' direction, number 1, he wanted us to care for heavenly pursuit. That is number 1. He wanted us to care for heavenly pursuit. So nung tinanong niya, itong si Philip, okay, hindi lang siya basta nagtatanong ng mga bagay na pwede nilang gawin, pero higit sa lahat, alam niyo, matutunan nila ang mag-care or kumalinga. Okay? Kasi nga, itong mga taong ito, they are following Christ saan man sila magpunta. Inuulit ko po kapag sinabi po natin pagmamahal, pag sinabi po natin pagkalinga, hindi lamang ito sa mga taong gusto natin or pinapaboran natin. That's a deeper kind of love na meron po dapat tayo mananampalataya. Actually, more than just, alam mo yan, a reminder, a rebuke, minsan-minsan hinahaluan din po natin ng grace ang ating mga sinasabi. Because if that grace ng Panginoon na naranasan po natin, kinakailangan din nating ibahagi sa iba. Amen po ba? When we talk about grace, napakahalaga po nito. Okay? Grace, it means the favor of God na ibinibigay sa isang tao kahit di siya karapat-dapat. May mga pagkakataon na mahirap maging devotional leader, pastor, or any kind of leadership na pwede pagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Full of reminders, sometimes or most of the times, nakakaranas kayo ng rebuke. Pero wag din naman natin kakalimutan to season it with salt. Okay? Full of grace na tinatawag. Kasi nga, ang biyaya ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, ang nagmo-motivate dapat sa atin kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod. Hindi dahil natakot ka lang kay devotional leader. Hindi dahil natakot ka lang kay pastor. Lagi ang tingin po natin sa Panginoon po lamang. Kasi paano pag wala na si devotional leader? Paano pag di ka na nakikita ni pastor? Sinong nilalang ka na pag wala na ang mga taong ito? Remember, madalas nating sinasabi na ang ating action is equivalent to our fruit. And most of the time, if your lifestyle ay hindi sa sumasang-ayon, wag na lang sa devotional leader sa Diyos na mismo. Wag ko kayo matakot sa tao, matakot kayo sa Diyos. Wag niyong patunayan ang kaligtasan niyo sa akin. Patunayan niyo ang kaligtasan niyo sa harapan ng Panginoon. We need to strike a balance. Mga kapatid, kung tunay ang pagkakakilala kay Lord, makikita yan sa pamumuhay.
It should be very, very obvious. Ang isang healthy halaman, lalo na kung ito ay flowering plant, alam mo malusog yan kapag namumulaklak. Lalo na sa takdang panahon na dapat magbubulaklak siya. Ganon din sa isang fruit-bearing tree. Alam mo na very profitable, na very healthy ang punong ito kapag namumunga siya. At higit sa lahat, kapag namumunga siya ng marami. Sabi ko kanina, buhay tayo, tama? Alam niyo ba ang isang mananampalataya ay nagbubunga rin? Ang tawag po natin dyan is the fruit of the Spirit. What is the fruit of the Spirit? Sabi sa Galatians, ang dami nun. Meron siyang love. A kind of love na walang tinatangi. Di ba? Meron siyang joy na hindi kayang limitahan ng mga material na bagay. Ibig sabihin, nagiging joyful ka pa rin kahit wala ka pera sa bulsa. Kasi alam mo yung nagiging source of joy. Kumbaga, naiintindihan mo yung pag-ibig ng Panginoon na kahit na, alam mo yan, ang bawat tao na nakapaligid sa iyo ay napupuno ng kalungkutan, kapighatian, anxiety sa buhay, but because you have God in your life, meron kang galak na hindi mo kayang bili, hindi mo kayang explain. A kind of joy na hindi lamang basta may pagtawa lang eh. Meron kang peace, meron kang contentment. Minsan kasi tingin natin sa joy parang happiness eh. Yung hindi ko ganun ng joy. Meron kang, alam mo yun, tranquility. Basta yung joy na to, something na para bang anuman ang mangyari sa iyo, magiging payapa ka at may galak ka sa buhay mo. Bakit? Kasi alam mo, medyo sa buhay mo. So you see, when we talk about care, okay, pagkalinga sa atin in the 21st century Christian, ano ba yung mga bagay na, alam mo yan, iniingatan po natin. Kasi dito sa story po natin, di ba, kinakailangan makita ng mga alagad, okay, na yung ginagawa nila ay to love other people is a reflection that they love God. Makita natin yan sa 1 John, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon. Di ba? Ang pag-ibig na meron po tayo, nagre-reflect po yan. Or rather, yung pag-ibig po natin sa Diyos, nagre-reflect po yan kapag iniibig po natin yung ibang tao. Mga taong hindi natin kasama sa church, mga taong, alam yan, kinaiinisan po natin. Amen? Yun yung battle dun eh. May mga pagkakataon sa buhay, yung mga taong kinaiinisan mo, kinakailangan mo lang silang kilalanin. Di ba? May mga pagkakataon minsan na para bang somehow di mo lang sila trip. Or merong ibang tao na nagsabi about them. So ikaw ngayon, natetaint na rin yung paningin mo sa kanya. Nagigets po ba yan? Lalo pag may mga kaibigan kayo, nakapagalit sila sa isang tao, yung kaibigan mo na yon, ang gusto niya, ikaw, galit ka rin doon sa kagalit niya. Hindi ho tayo ganun, mga kapatid. Dahil una sa lahat, ang isang mananampalataya, hindi dapat nabubuhay sa galit, sa hatred. We're supposed to love. Pastor, hindi ko karakter yung mali. Meron ka ng banal na spirito. Hayaan mo ang banal na spirito ang mangusap sa iyo to love other people. Hindi ko sinasabing love na magiging gullible ka sa lahat ng bagay. No. Hindi ko ganong klaseng love ang tinutukoy ko po dyan. A kind of love na kayang i-bestow ng isang tao, di ba? Kahit na, alam mo yun, hindi yan ang level na kagaya ng ginagawa ng mundo. Sa mundo kasi, mamahalin mo lang yung mga tao, mga bagay, sitwasyon na magbe-benefit ka. Nakikinig po ba kayo? Ganyan ang klase ng pagmamahal dito sa mundong ibabaw. Lalo na kung kayo nasa politics. Di ba? Kung kayo ay nasa entertainment, ano lagi? May kapalit. But the kind of love na meron ng isang mananampalataya, sabi ko nga, nagiging bunga ng banal na spirito.
Bakit? May pagkakilala ka na sa Panginoon. Actually, isa lang yan sa siyam ng fruit of the Spirit. Diba? Ano pa? Na madalas, patience. Ito. Dito tayo nasusubok. Patience. Patience in which kinakailangan makita sa isa sa mga bunga po natin ngayong 2025. Sino dito yung magaang yung kamay mo? Meron ba dito nun? Hindi yung magaang lumilipad yung kamay mo, ha? Yung konting galit mo lang, nananapak ka, nangungurot, nananampal. Meron ba? So, isuko nyo na yan. May nagtaas ng kamay. Diba? So, we need somehow, kinakailangan makita yung bunga ng Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Bakit? Nagpapakilala ito na ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo. It's not easy because our walk in Christ, marami yung pagsubok na pagdadaanan po tayo. So if our cares in this world, yung ating pong, alam mo yan, mga bagay na ginagawa sa mundo ay hindi po siya patungong heavenly pursuit, sayang ang panahon. Amen? Sayang po ang panahon. So kinakailangan po, sabi nga po natin dito, God wanted us to care for heavenly pursuit. Pangalawa na kinakailangan po nating maalala, He wanted us to exercise our faith as a daily lifestyle. He wanted us to exercise our faith as a daily lifestyle. Now, dito ho, nung tinanong po ng Panginoon ang mga alagad, saan tayo, papaano natin mapapakain ng mga to? Sumagot si Philip. Sabi niya, kung nagbigay siya ng amount, okay? So sabi niya John 7, and Philip answered, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. So sabi niya, kahit makabili tayo ng pagkain sa ganitong amount, hindi natin mapapakain lahat. Kasi nga, kukunti lang. And it's impossible for them, kasi nga, ang layo po nila sa kabihasnan. Okay? So dito sa pagkakataong ito, it will only take a miracle para mapakain niya o mapakain nila ang mga taong ito. So in short, ano pong gustong gawin ng Panginoon sa kanila? To exercise their faith. To exercise their faith, no matter, alam mo yan, the odds are. Ano po nangyari? So, tingnan po natin, yung kasunod po niyan. Okay? Verse 9. There is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? Dito na papasok yung tinatawag natin pananampalataya. Nais sa Panginoon sa mga alagad na ito, na no matter what difficulties ang kinakaharap po nila, they should always respond with faith. Pag sinabi ko kasi natin pananampalataya, it challenges us to respond even in our negative situation. Nakikinig ba kayo? Paulit-ulit nangyayari ho yan, Old Testament hanggang New Testament. Amen? Paulit-ulit yan. Nung tinawag ng Panginoon si Abraham to challenge his faith, anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Ihandog mo sa akin yung anak mo. Anong sinabi ni Abraham? Ano yung sitwasyon niya? Ang tagal niyang hinintay si Isaac. Di ba? Matanda na, barren pa si Sarah, against all odds. And then here you are, nagkaroon sila ng anak, tapos hihingin ng Panginoon. Ano yung response dapat doon? Faith. Paano siya nag-respond? Ang Diyos ang nagbigay. Di ba? Kahit na anong mangyari, dapat pagkatiwala sa Panginoon. Joseph is a good example of faith. Ulitin ko ha, Joseph, hindi kagaya ni Abraham, Isaac, ni Jacob. Nangungusap ang Diyos sa kanila, di ba, directly. Sa salita, sa panaginip, pero si Joseph, iba siya. Okay, kakaibang klaseng patriarch. Hindi na-encounter ang Panginoon sa mga ganitong bagay. Kung nanaginip man siya, kumbaga, yung mangyayari sa kanya.
Pero ang ganda ng description sa kanya. And the Lord was with Joseph. Alam niyo bakit? Kasi nga sa sobrang lapit niya, he always respond with faith. Daniel is a good example also of faith against all odds. Hananiah, Mishael, and Azariah, they are the Hebrew children, also known as Shadrach, Meshach, and Abednego. Although, bilang isang mananampalataya, I don't use the word Shadrach, Meshach, and Abednego. You know why? Because those are Babylonian name. Ang totoo nila pangalan, Hananiah, Mishael, and Azariah. Okay? That even though binigyan sila ng God, worldly name, they live a godly lifestyle. Sabi nung hari sa kanila, gumawa ng rebulto, lumuhod kayo pag narinig nyo yung mga sound of instrument. Iba, loot ka. Aba, yung tatlo, nakaganon, Wala, tigas ng liig. Nakita ng mga ingiterong kasama, di nanindigan sila sa pananampalataya. Bakit? Alam nila yung paninindigan nila. Alam nila yung pinagtiwalaan nila. Alam po nila yung kinatatayuan nila. Ang ganda ng sinabi nila sa hari, alam mo ba yun? Sabi nila, alam mo hari, okay, ginagalang ka namin para mas may takot kami sa Diyos. Okay? Yang pinatayo mong yan, hindi kami luludyan kasi alam namin ang aming paninindigan. Pinaparaphrase ko lang. Ngayon, sabi ng ganon, kung kami man ay parurusahan mo at ilalagay mo kami sa burning fiery furnace, hindi pa rin kami luluhod. Ang tindi nung sinabi nila. Ang tawag doon, pananampalataya. Now, moving in the New Testament, wala silang mabibilhan. Ang tanging meron sila ay 5 sebadang tinapay at 2 maliliit na isda. Only the book of John specifically sinabi kung gaano kahirap ang may dala ng pagkain ito. Tandaan niyo, para sa panahon natin ngayon, ang mahal na tinapay yung wheat bread. Tama? Wheat bread. Even in Israel, pangmayaman ang wheat bread. Ang pangmahirap, barley loaves. Tapos ang dala niyang isda, hindi lang isda. Anong description? Too small. Hindi isda. Isda. Di ba? 5 sebadang tinapay at 2 isda. Pero, di pa rin sapat Anong kailangan ng Diyos sa mga disciple? Manampalataya sila sa Panginoon. Sa kamay nila, walang magagawa yun Pero nung ibinigay nila sa Panginoon, Jesus made an example. He prayed for the food. At nung tinaas niya yung tinapay, pinanalangin niya, di ba? Kinuha niya yung tinapay, kinuha niya yung basket, kumuha siya ng tinapay, binigay sa alagad. Pakainin sila. Next alagad. Kumuha siya ng tinapay, bigay sa mga tao. Tinapay, bigay sa mga tao. Tinapay, tinapay. Aba, ba't hindi naubos? Tinapay, tinapay, tinapay. Hanggang nakakain yung 5,000. Grabe. Isda pa. Sige, isda. Ganun din, pinamigay yung isda. Diba? Ang sarap na tinapay. Ano ba to, Lord? Apong Jungs ba to? Diba? Yung masosyal na, ano masosyal? Goldilocks ba to, Lord? What if, may mga tanong pa nga, what if maselan yung kumakain? Hindi ho, kumain lahat at nabusog. Ops. May sobra pa. Alam nyo kung ilang basket yung natira? 12 baskets. Yung mga alagad, may take home pa, isa-isang basket. Masunurin Yung nga lang, kulang ng pananampalataya. Pero dahil sa kahabagan na pa, yun yung description natin doon Now, anong gusto makita ng Panginoon po sa atin? We need to put discipline ngayong taon. Anong klaseng disiplina? Matuto tayo lumakad sa pananampalataya. He wanted us to exercise our faith as a daily lifestyle. Pwede? Pwede. Ang dami-dami nating pagkakataon sa buhay po natin, yung buhay natin against all odds. Amen?
May sakit ka, prayer meeting. Ayun, exercise your faith. Hindi. Inuna mo yung sarili. Masakit. Balo na naman, pastor. Masakit ko, Lord. Kulang ka sa pananampalataya. Wala kang pamasahe, lumakad ka. Palagay nyo, hindi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang problema sa mananampalataya today, maliit or wala kang pananampalataya. It's about time for us to live every day in faith. Lumakad araw-araw as a lifestyle sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, ang sarap makarinig ng testimony na para bang, alam mo yun, salamat kay Lord, nakarating ako sa prayer meeting. Sa totoo lang po, wala akong pamasahe, but I started to walk. Alam mo yun, tapos may nakakilala sa aking kabarkada nung high school ako. Diba? Pinasakay niya ako sa jeep, nilibre niya ako, nandito ako ngayon. Salamat sa Panginoon. Alam mo yung tao na yan, naka-experience ng miracle. Bakit? Walakad sa pananampalataya eh. Ang problema kung bakit hindi ka nakaka-experience ng miracle, kulang or wala kang pananampalataya. Gospel. Gusto ng Panginoon na maging malapit ka sa Panginoon. And He wanted you to exercise your faith. Kaso maraming pasahero kapag linggo eh. Siyempre maraming pumupunta ng mall. Maganda ang business pag Sunday. Pero dahil gusto mong exercise yung faith, uunahin mo Panginoon kahit na anong mangyari. Pastor, may blessing pa doon? I don't know. Honestly, hindi ko alam. Pero isa lamang ang sigurado ko na karakter ang Panginoon, ayaw niya na may utang siya. Kapag nakita niya na nagtatapat ka, walang dahilan para hindi ka pagpalain ng Diyos. Kulang ka lang sa pananampalataya. Amen. We need to walk in faith as a daily lifestyle. Number 3 and last. He wanted us to be organized as a reflection of righteous living. He wanted us to be organized as a reflection of our righteous living. Bakit nagiging righteous in living? Not because of our righteousness, but because of God Himself. Now, ano yung gusto matutunan ng Panginoon na disiplina sa isang mananampalataya? Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, dapat maayos yung pamumuhay. Dapat alam mo yung priority mo. Kung mananampalataya ka sa Panginoon, ganito yun, no? Umayos ka. Pinagkatiwalaan ka ng anak, di mo sinasama yung mga anak mo sa gawain ng Panginoon, hindi ka maayos. Hindi ka maayos. Wala kang, masakit to ha, wala kang disiplina. Sa salitang pantao, let me paraphrase that, medyo masakit pero sasabihin ko, wala kang kwenta. Wala kang silbi. Sinasabi natin Kristiyano tayo, and yet, di mo man lang madala ang iyong anak sa paglilingkod sa Panginoon. Lagi mo sinasabi, wala akong may papamana. Ayun, ipamana mo. Yung pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Pastor, ayaw nila pwedeng pilitin. Pilitin mo. Mga kapatid, walang masama sa pamimilit sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon, sa kakapilit mo, ayaw talaga nila, pananagutan na nila yan. Pero ikaw, ang pananagutan mo, madala mo sila sa Panginoon. Bakit? Dadali mo ba sila sa masama? Bakit di mo sila madala? Pero dahil mga tinutuko, sinasabi ko magulang. Bakit hindi mo madala yung mga anak mo? Ikaw kasi mismo, matigas ulo mo eh.
Grabe, no? Yeah, preachings, meron siyang grace. Pero meron din siyang distresses. Kinakailangan nyo ma-distress. Now, kung ikaw naman mananampalataya, sinasabi mo mananampalataya ka, kinakailangan nating isuko sa Panginoon yung mga sikretong bagay sa buhay natin. Amen? Yung mga sideline chika babes mo. Yung fling-fling. Nakikita niyo akong tumatawa? Sa harapan ng Diyos, hindi nakakatawa yun. Kasi paglilingkod sa Diyos, siniseryoso po yan. Ngayon kung ayaw mo, natural, paunti-unti, lalayo ka. Or hindi seryoso ang paglilingkod mo sa Panginoon, okay lang yan, sabi ng dyablo. Pero sa Diyos, hindi, nakikita niya yung puso mo. Gagawa siya ng paraan para maituwid ka. Ngayon, kung hindi ka nagpapatuwid, malaking problema po natin. Bakit? You're not organized. Paano tayo dinidisiplina ng Panginoon? Gusto niya maging organized ka. Kasi, paano ba naging organized dito ang Panginoon? Saan natin makikita yan? Verse 12. Verse 12. Sabi ng verse 12, ng chapter 6. When they were filled, he said to his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Actually, hindi lamang yung pagiging organized dyan eh. Okay? Paano inorganize ng Panginoon? So, sabi niya, ilang libo uli yung mga lalaki? 5,000. Wala pa yung women, wala pa yung children. Actually, noon pa man, marami ng babae. So, more or less, ang mga taong ito, lagpas ng 10,000. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, make them sit down, and then, kinakailangan sila po ay, alam yun, naka-group, and at the same time, paano yung distribution? Kay Lord, sa alagad, sa mga tao. Anong tawag po natin doon? Organize. Kung tatanungin ko kayo sa buhay pananampalataya, are you organized? Kasi kung wala tayong plano na maging seryoso sa paglilingkod, ay, delikado ho yan. Hindi yan pagpapakita ng totoong pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung wala kang plano na sa paglakad mo sa pananampalataya, sumali ng devotion, diba? Kung tunay na nakilala kayo, ha? Kung hindi pa kayo baptize, magpabaptize kayo. Anong dahilan para hindi nyo makilala or hindi nyo kilalanin ang utos ng Panginoon? Walang dahilan. Hindi madali. It will take, alam mo, your time. Pero ganun talaga eh. Kasi nga, alam natin kung ano yung priority po natin. I remember ating Grace. And sa mga single na mag-a-abroad. Because lagi ang stand ko, kung kayo may asawa at mag-abroad kang mag-isa, wag mo na ituloy. Mapapahama ka lang. Ngayon, kung kayong dalawang mag-asawa, sige, basta magkasama kayo. What's the point? Kung kayo ay mag-a-abroad, kinakailangan nyo mo munang i-establish yung relationship mo kay Lord. Yun naalala ko, instruction ni Tita Rose kay Ating Grace noon, papunta siya ng Amerika. Kasi maraming tukso sa abroad. And if you are not established on your faith, madali ka masway. Actually, kahit di ka mag-abroad eh. Maraming kilalang probinsyano, nagpunta lang ng Manila, nagbago yung pagkatao. Bakit ganun? Ang pagiging Kristiyano nyo, depende sa lugar, depende sa sitwasyon.
Di na nga lang ako lalayo. Nag-aaral ako sa DAPSO, ganun din eh. Nabalitaan ako ganun. Baptist daw siya, pero nagmumura. Ang katwiran niya, pag sa church, iba. Pag sa school, iba. Magaling. Yan ang tinatawag natin, they are living a double standard life. Pagdating sa church, anghel ka. Pagdating sa labas, demonyo ka. 10 yung sungay mo, tutututututututut. Kung saan tumutubo yung sungay mo. Pag pangit ang bibig mo, may sungay ka sa bibig mo, mga ganon. Pag madumi utak mo, 10 yung sungay mo sa utak mo, ganon. Pinapatawa ko lang kayo, pero hindi siya nakakatawa. Isa siyang seryosong bagay sa harapan ng Panginoon. Bakit? Ganyan kaseryoso ang Panginoon sa buhay mo. Ganyan ang paningin ng Diyos na kapag naghahari ang kasalanan sa buhay ng isang tao, walang gagawin ng kasalanan kundi sirain ang buhay mo. Yung pangit, nagiging maganda, at yung maganda, nagiging pangit. Kapag malayo ko kay Lord, ano yung narinig mo? Devotion na rin, matsura naman ugali. Maririnig gano'n. Narinig kayong gano'n eh. Gagawin mo, nga, ina ako mag-devotion. Kasi masyado lang judgmental rin kayo, devotional leader. Grabe, no? Mga kapatid, 2025 is a challenge sa bawat isa po sa atin. Challenge to put discipline in our direction. Sino nga uli kayo? Disciples direction. Ulitin natin. Number 1, He wanted us to care for heavenly pursuit. Huwag kayong maliligaw, ha? Sa paglakad ninyo, diretso lang sa Panginoon. Pangalawa, He wanted us to exercise our faith, sabi diyan, as a daily lifestyle. Bakit ka laging talo? Kasi kulang ka sa pananampalataya or wala kang pananampalataya. Challenge your faith. And number 3 and last, He wanted us to be organized as a reflection of our righteous living. Mga kapatid, again, isuko na natin sa Panginoon yung kawalan natin ng disiplina kung bakit hanggang ngayon, bansot ka pa rin sa pananampalataya. Actually, yung paglago, hindi na sa tumutukoy sa sa tagal eh. Kasi kahit bago ka lang, pwede kang lumago sa Panginoon, basta manatili kang lumalakad sa Panginoon. Amen? So, somehow, it poses a challenge sa mga taong matagal na. Pero huwag kang mag-alala, mabiyaya pa rin ng Panginoon, pwede ka pang humabol. Bakit? May habag at may awa ang Diyos. Sa mga bago mananampalataya naman, manatili lamang po kayo nakatutok sa paglakad sa pananampalataya natin sa Panginoon. Tayo po lahat tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin.
Ayan po, salamat po sa mensahe ng Panginoon na ipanarating po sa bawat isa sa atin, at salamat din po sa ating mahal na pastor na siya po na patuloy na ginagamit po ng Panginoon na ah, upang maiparating po sa atin ang mensahe ng Panginoon, na yun po ay paalaala po sa bawat isa sa atin na maging maayos po ang paglakad natin sa harapan ng Panginoon, sapagkat yung daily lifestyle natin, ito na yung pamumuhay natin bilang isang mananampalataya.